Annyeongchingu! So this is our must-have and tips when traveling to Korea. So this is just based on our experience and we're gonna show you what works for us. We are at Incheon Airport and we're gonna pick up the 4G packet Wi-Fi na rent namin via Klook. And before that, nag-withdraw muna kami ng cash kasi mas okay na may dala kang cash, less hassle dito sa may global ATM. And mas okay siya than currency exchange. Next, pinick up na namin yung packet Wi-Fi. You just need to present your passport and yung credit card na ginamit mo upon booking. Next, we pick up the Discovery Seoul Pass. Ito guys, binili lang din namin siya sa Klook and dito namin pinick up sa may Incheon Airport. Free entrance to up to 70 plus tourist attraction around Seoul. Ang pinili namin dito guys is yung 72 hours kasi we're going to maximize yung first 3 days namin dito sa Seoul para ikutin yung mga tourist attraction. Pero meron din silang 24 hours, 48 hours, depende kung gaano katagal kayo magtutour dito. So meron din pala to guys na pre-RX tickets. Yung Airport Railroad na train from Incheon going to Seoul, free siya. Basta make sure nyo lang na i-generate nyo yung ticket doon sa Discovery Seoul Pass app. Kasi ang pagkakamali namin, hindi namin na-generate yung ticket. Itong Discovery Seoul Pass kasi, you can use this as a regular T-Money card. And niloadan namin siya sa convenience store. So, anong nangyari? Nabawasan yung regular load namin. Instead na yung free sana yung nagamit namin. So, please keep in mind guys na once na nagamit nyo na yung first free nyo dito sa Discovery Seoul Pass, mag-i-start na yung countdown nyo. So, kung plano nyo na kinabukasan pa yung tour nyo from galing sa airport, ang gawin nyo na lang, loadan nyo yung card katulad ng ginawa namin and use that Discovery Seoul Pass as a regular T-Money card. Next is yung Climate Card. This is the new T-Money na dinesign para sa ating mga tourist guys. Kasi alam naman natin, as a tourist, uso sa atin yung naliligaw tayo, minsan nagkakamali tayo na nasasakyan, pabalik-balik tayo, kada pamasahe medyo mahal. Lalo na kung nagsasubway ka, minimum 1,000 plus yung rate ng pamasahe nila. And kapag buses naman, around 250 or depende pa pag malayo. So, kaya merong ganito para at least, for example, mag-i-stay tayo ng 3 days dito sa Korea. Luludan mo lang siya and valid for 3 days na yung pass mo. For example, 10,000 won. Yung 10,000 won mo, only tap yan sa bus, only tap sa subway. So, kahit maligaw ka ng ilang beses, kahit magpalipat-lipat ka, kahit maraming transfer, it's okay. Kasi sobrang sulit. Kasi nung last time guys, nag-load kami ng 5,000 won. Yun yung galing kami sa airport. Grabe, naubos siya ng isang araw. From airport going to doon sa Airbnb namin. Tapos, din-wrap up lang namin yung gamit. Pagkakuha ng gamit, punta na kami sa Gyeongbokgung Palace. And then at the same time, bumalik kami ng Myeongdong. Tapos bumalik kami sa Airbnb namin. Ubos. So, ngayon, ang ginawa namin, nag-load na kami ng 7 days na pass. So, I can say na sobrang sulit siya. The whole stay namin, very smooth lang. Basta within Seoul lang to guys, may limitation. Kapag outside Seoul, iba na yung rate. Kailangan mo na magpa-load for a regular T-Money. So, ayun. Hopefully, makatulong to guys. Ito, Climate Card. Pwede nyo siyang bilhin sa any convenience store. GS25, nice to see you. Although, medyo mahirap lang siyang hanapin kasi hindi lahat meron. Yung GS25 sa subway station, wala silang ganito. Nahanap ko pa to sa may Myeongdong. So, ayun. Kung makikita mo, nung tinap ko dito, ang nakikita mo is date, hindi yung load balance. So, yung date na yun yung last day na pwede mong gamitin yung card mo until 12 midnight. Next is Navermap. This will be your transportation buddy. And very important to guys, make sure na ma-download nyo to kasi kapag halimbawa may gusto kayong puntaan, isa-search nyo lang dito and isa-show niya na yung mga options kung ano yung pwede mong sakyan, paano ka makakapunta dun sa destination na yon, kung subway ba or bus, anong bus number, anong subway line, and andyan lahat, makikita mo kung ano yung sasakyan mo, gaano katagal yung travel time, ano yung mga lilipatan mo, and may mga transfer yan, saan ka bababa, saan ka maglalakad. Next is you should have a Google Translate ready sa cellphone mo.
Kasi alam naman natin na hindi lahat marunong mag-English dito sa Korea and hindi lahat ng mga restaurant or cafe ay may English information. So, ginagamit ko to kapag kailangan kong mag-translate ng mga menu nila and at least madali ako makaka-order, nalalaman ko, nagkaka-idea ako. Although, hindi siya ganun ka-accurate, pero at least nagkaka-idea ka kung ano yung klase ng menu at magkano yung o-orderin mo. So, ayun lang. Syempre, bago ka mag-travel, make sure na naka-on na international access ng credit card mo or debit card mo para smooth na lang yung pag-withdraw mo or pagbabayad mo ng card mo once na nagsha-shopping ka or nagbabayad ka here in Korea. This one is a very important tips, guys. Wear comfortable shoes. Here in Korea, puro lakad, maraming steep road. So, make sure na kung gusto mo mag-OOTD, you need to bring extra shoes or extra slippers para at least pwede mo siyang palitan. So, suotin mo lang yung boots mo o yung heels mo kapag ka mag-tour ka na dun sa place na yon for pictures. And after that, you can change into slippers na, guys. Super heaven. Nakakapaltos talaga, guys, lalo na kapag ka naka-heels ka. Danas na danas ko yan nung nasa Korea ako. Ang sakit sa paa. So, ayun guys, kapag confused naman kayo kung tama ba yung bus station na sasakyan nyo, ayun ba yung tamang name? Kasi minsan may mga Korean name or minsan may nakakalito na parang parehas ng name. Always check the bus number. Next is when confused sa map, check your surroundings para malaman mo kung tama ba yung nilalakaran mo. I-check mo dyan sa map yung mga correct trademarks, kapag ka nalilito ka kung saang part ka maglalakad, kung saang part ka ba dapat tumapat, or kung saan ka dapat tumawid, check mo kung ano yung mga katabing buildings, kung ano yung katapat na buildings para malaman mo. Kasi minsan, naglalag yung blue na yan dyan sa map. Minsan nasa kabilang side siya, so hindi mo alam kung dito ka ba sa kabilang side maglalakad or dun sa kabila or tatawid ka ba. So, always check. So, dito, pag umuwi kami dito sa Airbnb, merong mga iba't ibang options na bababaan. May times na dito kami binababa sa may malapit sa may line 2 exit na bus station. Minsan naman, merong babaan diretso dun sa may line 3, yun yung 2 to 3 minutes away lang sa Airbnb namin. Pag itong line 2 kami bumaba, this is around like 5 minutes walk papuntang Airbnb. Meron ding isa na medyo malayo na 12 minutes walk sa may Bulguang Station. Yun yung lagi kong iniiwasan kasi naranasan na namin maglakad ng 12 minutes. Grabe, sobrang layo. So, lagi na ako naghahanap ng lesser walk. And another tips, guys, it's more convenient to have cash when going to street markets. And another suggestions, kasi nung kami, nag-withdraw kami, ginamit naming withdraw denomination is 10,000. Nung 10,000, napakadali sa amin. Once na may gusto kaming bilhin, abot lang namin 10,000 and madali nilang nasusuklian. At the same time, nahihirapan din kami kasi may instances na hindi gumagana yung credit card namin or yung card. Next tips, if you're going shopping, please bring your own eco bag kasi may bayad po yung mga paper bag and eco bags nila. And also, ask for the tax refund receipt if it's available dun sa store para maklaim mo siya once na nasa airport ka na for a tax refund. Ayun, I forgot pala guys, na kapag sa subway station kayo and pasakay pa lang kayo, always look for the line number and yung bound station. Kapag naman pa-exit kayo, always look for the yellow sign nung mga number. Merong exit 1, exit 2, exit 3. So, kapag for transfer naman pala kayo guys, always look for the transfer sign para hindi nyo kailangan mag-exit. Kasi pag transfer, you just need to follow the signage and then lilipat kayo to another platform. Another thing guys, please set your tour until 10 p.m. or before 12 midnight kasi yung subway, ang last trip niya is 12 midnight. So, meron din palang late night bus guys. Ang pinagkaiba lang, mas limited lang yung ruta nila. So, kapag halimbawang doon ka sumakay, medyo mas marami yung walk or baka mas mapalayo ka doon sa mismong station na binababaan mo. So, kapag taxi naman guys, ingat kayo kasi meron pa ring mga nanlalamang. Kasi one time, pagod na kami, paltos na yung paa ko, and late night na yon. So, ang binabaan namin is 12 minutes away sa location namin. And nag-taxi kami. Sinil kami na almost 6,000 plus won. Hindi na rin naman kami nakapagreklamo kasi ang hirap din niya kausap in English. So, as much as possible, iwasan yung taxi kasi you can always use bus and subway.
Thank you guys for watching. I hope marami kayo natutunan and enjoy on your next travel to Korea. Please like, subscribe, hit the notification bell, and be updated on my next video. Bye!